15 years po na lagi lang po talaga ako nasa bahay. Tapos, simula po nung nakilala po ako ng Kalingap, naging na po ako. Naging ano ka na? Pasaway. Pasaway ka na? Medyo naging pasaway po. Yung totoo, naging pasaway po tayo okay lang mama. Tapos yun, nag-sorry man po okay lang mama. Tapos, So, yun na yun guys. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Saan man po kayo naroroon, mag-iingat po tayo palagi. Ito po ang inyong lingkod, Batang LU. At atin naman pong pupuntahan ngayon at susubukang unawain o makapagbigay man lang tayo ng opinion, baka sakali makatulong sa mga hinaing ng mga Kalingap Angels po. No? At susundan po natin yung mga interview ni Pastor ER. And pumili lang po ako ng tatlo na Kalingap Angel na aking bibigyan ng reaksyon dahil sila nga po yung nakatawag ng aking pansin o concern. Actually, lahat naman po sila okay yung mga naging kwento nila sa buhay, pero pumili lang po tayo dahil halos lahat naman po ay pare-parehas lang yung kinakatakutan ng iba, ang mawalan ng mga magulang po and so ito dahil may mga twist na mga nabanggit sila, ito po yung ating bibigyan ng atensyon. And before we go on, huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong team Kalingap po, sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs at syempre si Kalingap Rab. So samahan niyo po ako hanggang dulo guys, and hindi po tayo mambabash or magja-judge dito. Kumbaga ay nandito tayo para subukang unawain ang mga hinaing ng mga Kalingap Angels kung meron man. So let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Joy, huli nating kwentuhan 8 months ago. Chinek ko kanina. Oh, Yeah, parang yung video parang 8 months ago. Kumusta ka ngayon? okay lang. Napili Kwento ko mo sa ay, Judge, and Relieve at Brave. Judge. Siya nga pala guys, iba-iba kasi sila ng napili ng mga katanungan, kaya iba-iba din ang ating mga gagawing opinion. Kaya pumili pa tayo ng pinakagusto natin na may napiling magandang katanungan sa kanila po. So yun, tuloy po natin at ating si Joy, di ba? Sige po. Kasi po, yung katulad ngayon, sa social media tayo, nitong mga nakaraan po, marami pong nagbabash, ganyan, nagja-judge. Opo, sa amin po, ganyan. Sa akin po, sa mga, hindi naman po maiwasan, hindi ko rin po alam kung kung kasalanan ko din o kasalanan nung babash kasi yun po, hindi ko naman po alam kung anong gagawin, kung paano hindi mabash kasi kahit tama naman po, mali pa rin sa Actually guys, sa social media, pagka napunta ka dito, nagiging public na po yung buhay mo pagka nagpa-vlog ka. So, ang ibig sabihin, unlimited na po yung makakapanood. Milyon-milyon na po yan. Una, sa mga subscribers pa lang ni Kalingap Rab ay halos 3 milyon na. So, hindi natin po masasabi na lahat po ng mga nakakapanood ay magaganda ang kanilang sasabihin po, and hindi po natin masasabi kung lahat ay mabubuti yung mga nakakapanood sa atin. Lahat po tayo may basher, kahit sino may basher. Sina Kalingap Rab nga po at Kuya Bal, napakabuti na po ng mga kanilang ginagawang pagtulong. Nababash pa po sila, so kailangan po natin, ang atin po dito ay kailangan po nating mag-adjust, tanggapin natin na nasa social media na tayo, and kung nasasaktan po tayo, subukan po nating huwag nang pansinin or huwag nang magbasa ng mga masasamang comment po, or mas maganda kung huwag ka nang magbasa talaga ng mga comment para focus ka na lang dun sa talagang ginagawa mo, dahil hindi po natin mapipigilan talaga na may mga magkaroon ng mga bashers, dahil nga po iba-iba ang ugali ng mga tao sa mundo na ito. Hindi lang sa Pilipinas ang nakakapanood, iba-iba.
Iba-ibang lugar, iba-ibang countries po yan, iba-ibang tao. At dahil nga po iba-iba yung ugali, iba-iba rin po yung kanilang impression or interpretation sa nakikita nila sa atin. So yun po, tuloy po natin. Nila, sa pananaw nila, ganyan. Yung, Naapektuhan ka pa din ng mga ganun. opo. Opo. Parang parang lahat naman po. Hindi ko po alam kasi sa yung ganyan na kung bakit na kailangan pang mambash, pwede namang Pag gano'n, nahihirapan ka lang o minsan talaga sobrang affected ka na mismo mapapaluha ka rin o sobrang mapapatanong ka. affected po. Siya? Kasi, Paano? yung katulad po nitong nakaraan kasi, po, syempre, nung napunta po kami sa Kalingap, sobrang lumusog, ganyan. Tapos, ang dami po. Okay guys. Kakaiba naman yung mga comment na gano'n, no? Lumusog. Pero tingnan naman po natin sila gumanda. Lalong gumanda, yung what I mean. Para sa isang babae daw kasi, pag tinawag mo na mataba, parang nasasaktan yata sila. Yun po yung nature yata ng mga babae, no? Hindi natin masyadong kabisado, hindi natin maano kasi lalaki naman po tayo. And then, so, ang ibig sabihin, yung mga nananadya na po yun, nasabihan ka mataba. Pero, alam mo, may advice ako sa iyo, Joy, no? Kapag may nagsasabi sa iyo directly ng gano'n, check mo yung kanyang account. And then, pag nakita mo na talagang mas maganda siya at mas sexy, well, gawin mo siyang gawin mo siyang inspirasyon. Yan. And kung nakita mo naman na mas maganda ka, mas sexy ka pa sa kanya at ginajudge ka niya, isa lang sasabihin mo, madaling magpa-sexy, pero mahirap magpaganda. Pwede ba yan? Ang dami pong nagsasabi na nagtaba niyan. Kaya, tapos, syempre, babae po, naapektuhan po kami. Kaya, minsan, nagda-diet na. Pero, yung po baga, ngayon nga po, nag 1 meal a day na ako. Yan, gawin mong inspirasyon. Pinipilit kong hindi, Grabe. Gawin mo yung inspirasyon. Epekto sa inyo, no? Kaya sobrang, pero minsan sinasabi ko, naman kung mataba ka. I-analyze lang po natin, guys, no? Yung pagtaba ng mga Kalingap Angels, syempre, kung tayo mga Kalingap Angels, yan, yun na, i-accept na lang natin kasi sign of progress po yan, no? Kasi, hindi naman po natin maitatanggi, no? Na nung bago tayo ma-discover ng Kalingap, medyo mahirap talaga yung ating sitwasyon. Sabihin na natin, hindi tayo nag-i-skip ng meals sa araw-araw. Kumakain pa rin tayo kahit nung mahirap pa yung buhay natin, no? Kaya lang, yung mga panahon naman na yon, talagang nagbabanat buto tayo para makakuha ng pambili ng pagkain. So, ibig sabihin, nababurn yung yung mga carbs mo. Kahit kumain ka pa ng kumain dati, nababurn kasi galawan ng galaw, no? Pero ngayon, nandiyan na yung Kalingap. Siyempre, nakatutok ka na lang ngayon sa pag-aaral mo or sa ibang gawain. Hindi ka na masyadong nababatak. Hindi na nagbabanat ng buto. Hindi na nahihirapan yung physical na pangangatawan mo. So, hindi na nagbo-burn masyado ng carbs. Kaya talagang lulusog at lulusog talaga. Hindi maiwasan yun. Pag yun ang pansinin nyo, sabihin nyo na lang talagang ganyan pag umaasenso. Maraming pambili ng pagkain eh. Di ba? Kaya lang sabihin nyo, hayaan nyo sila. Mga basher lang yan eh. Yun yung epekto ng Kalingap sa amin na in a good way naman. Kahit na tumaba. Negative ba dapat isipin pag mataba? Meron hindi po kasing okay? may nagsasabi na na tumaba ka na iba yung ang sa amin, Negative. ganun. Negative. Pero meron pong maganda naman po yung sa Yun. Eh, maganda naman pala. sunod yun. So yun guys, talagang hindi natin talaga maiwasan ang mga judgmental or mga basher hanggat nandito tayo sa social media. Mawawala lahat yan pag tayo nawala na rin sa social media. Pero huwag ka, meron pa rin yung mga nakakakita sa'yo ng
diretsuhan, may makakasalubong ka na dating nakakakilala sa'yo, pwede pa rin silang mambash kahit wala na tayo sa social media. So, ang kailangan po natin gawin, no? Tanggapin natin na ang buhay po natin ngayon ay nasa public habang nasa kalingap po tayo. Binablog tayo, mga ganyan. So, tayo na lang yung bahala mag-adjust. Kumbaga, ang importante, makakapagpatuloy ka sa iyong mga pangarap sa tulong ng kalingap po. Yan naman yung kapalit. Siguro, kailangan adjust tayo, no? Mahirap yan pag masyadong dinidibdib. Ikaw din yung maapektuhan. Kaya adjust tayo, Joy. Mahirap yung feeling na nadja-judge siya. Kasi hindi mo naman nire-request na i-judge ka, di ba? So, tama naman si Pastor ER. Mahirap talaga yung nadja-judge kahit hindi mo nire-request. Pero tanggapin po natin ang totoong buhay, totoong kalakaran ng mundo, ano. Kahit hindi ka mag-request na i-judge ka, i-judge ka pa rin. Depende sa tao na nandiyo-judge. Dahil nga po, kagaya na sinabi ko, hindi naman pare-pareho lahat ang ugali ng bawat tao, no? Merong iba dyan, humahanga sa'yo. Talagang ganda ng mga maririnig mo sa kanya. Meron din naman dyan, naiinggit sa'yo dahil sa biglang pagganda ng buhay mo sa tulong ng kalingap. So, dahil kinainggitan ka, wala ka talagang i-expect na, na magiging maganda sa pandinig sa mga sasabihin nila. Inggit ang pinag-uumpisahan po. Yan lang po yung real talk lang po ito, no? So, kailangan natin mag-adjust. Relieve po. Kasi Ipakita mo, relieve yan, relieve. Okay na. Kasi nga po yun, yung naka-graduate na po ng senior high, congrats. sobrang, relieve na po na, kasi, kung wala po yung kalingap, hindi po namin alam kung makaka-graduate po talaga kami. Tapos, nung sa next po na pagka high school, hindi po namin sure kung makaka-college kami. Pero, ngayon po na, meron na po kami pag-asa, nagkaroon po kami na pag-asa na makapag-college at ma-pursue po yung yung course na gusto namin, yung namin. At, hopefully maka-graduate at matulungan po yung mga magulang namin. Kumbaga less na yung takot mo sa future. Opo. Na. Yun yung advantage. Yung mababalik na namin yung yung pagod ng magulang namin. Wow. Ganon. At sa mga sa kalingap, natulungan po nila kami. Yeah. Yun. Pangatlo. Ayun, maganda naman pala yung naging effect ng pagkaka-vlog ng kalingap, pagkakakilala sa kalingap, no? Hindi ka na ngayon nag-worry sa pag-aaral mo at mas malaki na yung possibility ngayon na makukuha mo yung pinapangarap mo. Nagkaroon ka na rin ng sariling bahay at lupa na napakagandang bahay po. And nagkakaroon ka na ng mga allowances, scholarship. Yun po, kaakibat po talaga ng pag-asenso yung mga judgmental na mga tao, no? Dahil naiinggit nga po sila. So, yun lang. Brave. Yes. Kasi, yun po, yung kahit na-judge po kami, na-discourage kami, ako, yung, pa rin po ako, pa rin ako, laban pa rin ako. Palaban. Yan yung talagang kailangan gawin. Yan yung sinasabi ko, laban lang, di ba? Hayaan mo yung mga yan, mga bashers. Man po, pero bumabangon pa rin kahit kahit na sa gabi, hindi mo matutulog ka na, iniisip mo pa yun. Pag sa umaga, go pa din, slave pa din. Yan. Yun po. Never give up. Opo. Yan ang pinaka-tama. Salamat. Yan, balakpakan natin si Joy, guys, no? At sa huli ay na-realize naman niya at ang ganda naman ng kanyang mga sinabi. Talagang laban lang. Which is yun naman ang dapat. Yan yung mga bashers na yan. Wala naman na itutulong sa pag-asenso ng buhay yung mga yan. Mga hataking ka lang yan pababa. Kasi nga, nakikita nila na punong-puno ka ng magagandang bunga.
Yung mga ganun ba? Kaya hahatakin at hahatakin ka pababa. Huwag mo silang tingnan. Huwag mo silang pakinggan. Yun, tuloy lang ang laban. Ngayon guys, pakinggan naman po natin kay si Carla na supposedly hindi ko na isasama si Carla sana kasi perfect na to eh. Wala na talaga akong masabi sa kanya kasi bukod sa sikat na siya, ang ganda ng nangyayari sa buhay niya, talagang sobrang positive. Kaya lang may binanggit siya na medyo para sa akin ay questionable. So pakinggan po natin. Man, Ano po? Scared, Scared. bored, Bored. grateful. Kain ko na muna po yung scared. Ano po? Natatakot po ako na baka po mahulog ako sa iya dyan. Joke lang po! grabe ah. Ano po, scared. Natatakot po ako na Hindi po. Natatakot po ako na mawara sila mama. Ito po ang termo kong iniisip Takot na yun. basta Bakit mo naisip mo? ano po ay tamad tamad po ako sa Teka lang. dahil po Wait, anong connection ng natatakot mawala yung mga magulang sa pagiging tamad? Tsaka, wait lang, Carla, no? Kasi kung pagbabasihan, no? Mula nung nakilala ka ng Kalingap, nakita ka naglalako ng puto kutsinta sa daan, no? Eh, yun ay kasipagan ang tawag doon. Bakit ngayon ay sinasabi mong tamad ka? O, pakinggan po natin. sila dahil po sila mama po kasi sila mama po ang buhay ko. Parang ano po kayo to? Sweet. Basta termo po ito ang kinatatakot ko na iniisip ko na paano na pagmayo na sila mama, kapag wala na po sila mama. Parang yung mga pangarap ko po is yung mga pangarap ko na gusto kong maabot sa kanila is para po talaga sa kanila. Ang galing. Yun po yung kinatatakot ko talaga na kapag nawala sila, paano ko pa po maipapatuloy, paano ko pa po ipapatuloy yung pangarap. Pangarap para sa kanila. Kung wala na po yung... Ayun, nagets ko na guys kung bakit sinabi niyang tamad siya. Which is, hindi naman napaniwala na tamad siya, no? Kasi alam naman po natin na sabi niya dati, gumigising siya na madaling araw para magluto ng ilalako nga po na mga puto or kutsinta. So, gets ko na kung bakit sinabi niyang tamad siya. Kumbaga, ang nagsisilbing lakas niya ay yung kanyang magulang. So, parang pag nawala yung kanyang mga magulang, dumating man yung araw na yun, no? Huwag naman po sanang mangyayari kaagad-agad kasi alam naman, darating at darating yan, pero huwag naman po immediately, no? So, yun ang nagsisilbing lakas pala niya na ang ibig sabihin, para sa akin, sarili kong interpretasyon lang po ito, parang mahihirapan na talaga siyang kumilos kapag nawala yung mga magulang niya. Tama ba ako or mali guys sa aking interpretasyon? Paki-comment down naman po. And pag mali ako, open naman po ako na i-correct ninyo ako. So, continue po natin. magulang. Yun po yung kinatatakot Ay, ko talaga bilis-bilis sa lahat. mo na. Sunod po is, bored. Yun po is, Bored. Pero lang po akong nakakurong sa kwarto, tapos may po akong mapasabihan yung problema, tsaka, si Ate Rose ang first pa naman busy, may pa akong mapasyahan yung problema. Yan, nagbikol na. Hindi ko na maintindihan. Yan. Tsaka po, sininalas na po, grateful. Grateful po ako na nag-abot siya sa buhay ko. Charis! Talaga naman, no? Talaga sinisingit niya. Grateful po ako na Half-ment ata yan, Actually, yung sinabi ni, Anjokes kasi, yung sinabi naman ni Pastor ER na half meant, para sa akin naman, ang version ko is half truth. Bawat biro po, ang kalahati doon ay katotohanan. So, hindi natin bibigkasin yung mga katagan na ganun kung walang bahid ng katotohanan. Yun, para sa akin. grateful po ako kasi kila Kuya Rab sa mga taong nag-abot niyan sa buhay sa mga blessings po na natatanggap niyan. Tapos, yun po, sa buong Team Kalinga po talaga. Ito lang po. Salamat. Salamat sa pag-share. Yun. Grabe.
tinitingnan, nakatingin na si Pastor ER kay Biancy. Ito, masyadong ngayon guys, masyadong ma-controversial ngayon yung si Biancy kasi ang dami niyang ang daming projects na dumadating sa kanya. Andiyan na binablog din siya ni Kuya Val na sunod-sunod, and grabe din yung mga dumadating na blessings sa kanya. And ito ang talagang ang revelasyon niya dito ay sobrang nakapagpagulat talaga sa akin, guys. Hindi pa nagsisimula, iyak na. Sa akin, guilty. Guilty. Kasi Guilty. may isang bagay pa ko na nagawa ko. Na hindi ko alam nila mga tapos hindi pa ako nagpapaalam kila mama. Hala. Sobra po ako nagilipidan sa kasalanan ko kasi ang alam ko talaga nila na normal po ako na yung lagi lang po ako nasa bahay. Tapos hindi po ako yung paan-ano. Yung mic daw? Mic? Ay. Oh, sobrang lalo tuloy ako na-curious. Ano kaya yun? Kasi wala na po tayong naririnig, no? Pero yan, parang revelasyon po yata ito. So, ituloy natin. Na guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Magulat siya. Tapos, disappoint po. Nakaka-disappoint po kasi yun nga po, ang alam po talaga nila mama na yung pag nagpapadait po ako, nasa boarding nila ate dyan. Tapos, may hindi po ako na ipaalam kila mama na Grabe guys, nabibitin ako, naku-curious talaga ako. Kaya wag na tayo masyadong magsasalita, tuloy na natin to. yun po, mingi po ako ng sorry kila mama kasi pero nalaman na po nila yun. Yung tungkol po doon. Baka gusto mo ibulong. Ano kaya yun? Mahirap yun, ha? Grabe guys, mukhang may alam yung mga Kalingap Angels. Pabulong naman dyan. So, tuloy pa rin po natin. Mahirap yung feeling na may guilt, eh. Diba? Parang kinakain ka sa labas pa, no? Baka gusto mo ilabas. Yan, labas mo. Nasinghot si Melka. Nakaka-disappoint po kasi. Yeah. Nakaka-disappoint. Nakaka-guilt. Nabibitin ako? Hinaba po ng mga 15 years po na lagi lang po talaga ako nasa bahay. Tapos, simula po nung nakilala po ako ng Kalingap, naging na po ako. Naging Hala, grabe. Oops, nakakagulat guys. Mula nung nakilala daw siya ng Kalingap, naging pasaway na siya. Tingnan nga natin kung ano yung rason at hindi natin i-judge. Unawain natin kung ano yung, baka naman nagkamali lang siya ng sinabi. So, pakinggan natin ng buo. Medyo naging pasaway po. Yung totoo, naging pasaway po tayo kila mama. Tapos nag-sorry man po ako kila mama. Tapos, nakaka-amaze na po kasi so, dun po sa mga ginawa ko pong yun, napatawad pa din po nila ako na inamin mo. Opo, Guys, ano ba kasi yung ginawa niya? Kasi hindi natin mabibigyan ng kabuuan na interpretation pagka hindi natin po alam, no? So, tuloy lang natin, hanapin natin kung ano ba yung mali. Talaga, sinabi ko po yung kila mama kasi nga po ako, nagigilty po. Nakaka-amaze po kasi din po mga ginawa ko kahit na mali po. Na pinatawad pa din po nila ako, hinanga pa din po nila ako na mabait daw po akong anak, yan. Po. Mukhang mako-curious ang buong mundo. Alam mo ba yun kay Kalingap Rab? Matindi yun, Meron ka pa? I-share ka ba? Yun na po. Okay. So yun guys, no? Napakinggan natin yung sinabi ni Biancy. At talagang nabigla ako doon sa sinabi niya na mula nung nakilala niya Kalingap, naging pasaway siya. So yun naman yung
bibigyan natin ng linaw ngayon. Grabe guys, medyo mahirap tong gagawin ko na to, na mag-i-interpret, pero susubukan po ang aking kakayahan para unawain po siya. So, guys, okay, sinabi naman niya na wala naman siyang ginawang masama. Kumbaga, ang sinasabi lang niya na naging pasaway siya kasi kung dati lahat sinasabi niya, ngayon ay nung pagpunta niya sa daet, ay na yung time na yon, ay hindi lang siya basta na kay Joy, kundi may pinuntahan pa na iba, which is hindi naman niya in-elaborate kung ano man yun. So, sinabi din naman niya na yun lang, wala naman siya sinabing masama yung ginawa niya, kundi ang kanyang kinagigiltihan ay yung hindi siya nagsabi sa magulang niya kung saan siya pumunta at that time. At kahit may alam din po ako doon, ayaw kong i-discuss dito kasi nagbabase lang po tayo sa ano, no? Sa video. So, huwag tayong maging ayoko maging judgmental. And then, para gusto kong ituwid yung sinabi niya na naging pasaway siya mula nung nakilala niyang Kalingap. Mali. Para sa akin, mali eh. Alam mo, Biancy, ano? Okay, sinasabi mo naging pasaway ka. Pero ang kapalit naman nun, nabuo ang iyong pagkatao dahil tumapang ka na umamin ng iyong pagkakamali. Which is, hindi kayang gawin ng karamihan. At isa na ako doon. Napakatapang mo. Bata ka pa, marunong ka nang tumanggap ng pagkakamali at humingi ng kapatawaran sa iyong mga magulang. 95% siguro na mga nabubuhay na tao sa ngayon ay bihira lang. Bihira lang talaga yung nakakagawa ng ginawa mo. So, ay in a positive way, tumapang ka at lalo kang mas naging mabuting anak kasi marunong ka na ngayon na humingi ng tawad at humingi ng paumanhin sa iyong mga magulang at marunong kang i-reveal, natuto kang mag-reveal ng iyong pagkakamali. Guys, pag mali po yung aking interpretasyon, tatanggap po ulit ako ng opinion mula sa inyo na makakapanood nito, ano? Comment down kung mali po yung aking interpretasyon. So, yun, guys. Hanggang dito na lang ulit at maraming salamat po muli sa inyo, no? Na sumama sa akin hanggang dulo. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na upload ko. And maraming salamat sa inyo. God bless po sa lahat. Bye.